Ray, anong mga lugar pa yung nakataas yung wind signal at aling mga lugar yung makararanas ng malalakas na ulan? Most ng areas na nakataas ang signal number 1 ay nasa silangang bahagi ng Cagayan at Isabela at umaabot po sa may area ng Bicol. Pero ayon sa pag-asa, medyo humina uli itong bagyong Siguring at kanina nga ang alas 10 ng umaga, ito ay namataan ng pag-asa sa layong 245 kilometer dyan sa may east-northeast ng Kasiguran, Aurora. Sa ngayon, nasa 155 kilometers per hour, taglito lakas ng hangin at 190 kilometers yung bugso at kumikilos ito pa north-northeast sa bilis na 15 kilometro kada oras. Typhoon category pa rin ito at makakaapekto pa rin sa ilang lugar sa bansa. Kaya nakataas ang signal number 1 pa rin sa Batanes, Babuyan Islands, yung northern at eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern at central portion ng Aurora at yung Polillo Islands, maging yung northern at eastern portion ng Camarines Norte, kasama na po dyan yung Calaguas Island, yung northeastern portion ng Camarines Sur at northern portion ng Catanduanes. Makakaranas pa rin dyan ng mga pagbugso ng hangin at ayon sa pag-asa ay yung mga lugar na mauulan ngayon ay yung area ng Cagayan, Isabela hanggang dyan sa may area ng Aurora. Yung nalabing bahagi naman ng Luzon, kasama na dyan ng Metro Manila, ay expect natin meron tayong mga pag-ulan ding mararanasan dahil naman to sa epekto nitong habagat na pinalalakas ng bagyong Siguring. So yung ibang lugar din po, maging sa Visayas area at ilang bahagi ng Mindanao, ay makakaranas din po tayo ng mga pag-ulan pag-bugso ng hangin. Bukod dito sa bagyong Siguring ay meron pa tayong isang bagyo na namataan ng pag-asa, isang tropical storm dyan sa labas ng Philippine Air Responsibility at posible na ito'y pumasok sa PAR by Thursday din. So lalabas itong si Typhoon Goring ng Thursday, maaaring mag-abot sila doon sa PAR pero ito'y malayo naman at hindi ito makaka-apekto dito sa ating bansa itong panibagong bagyo na binabantayan ng pag-asa. Itong si Goring ay inaasahan nga based doon sa forecast track mananatili dyan sa silangang o dyan sa East Philippine Sea hanggang sa mga susunod na araw dahil yung kanyang track nga ay ipaikot at bago ito pumunta dyan sa may southern part ng Taiwan. So ang titingnan natin at babantayan natin dito kung ito ba ay direktang posible maglandfall dyan sa may mga isla ng Batanes o dadaan sa area niya. Pero most probably yung sakop na, ng bagyong ito, yung kanyang kaulapan, ay makakaapekto pa rin sa mga susunod na araw dyan sa may area ng Northern Luzon. Aga? Maraming salamat, Ray Pelayo.